Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Oh guys, let's go! Ang ating gustong bigay sa inyong update, kahit pala itong China may pangamba rin. Ayan, no? May pangamba rin sila. Ito ay kaugnay po sa US Military Alliance dito sa Asia Pacific. Yan ang kinababahala nung Wang Yi. Yun po yung Chinese Foreign Minister tungkol dyan sa dinidevelop ng Amerika dito sa ASEAN region. Tandali ha, gusto kong iparinig sa inyo yung maiksing bahagi ng kanyang sinasabi. Itong mataas pong opisyalis ito ng China. Chinese Foreign Minister, di ba? Mataas na posisyon yun. Gusto kong iparinig sa inyo yung kanyang sinasabi tungkol dito. Sandali at para maliwanagan lang po ninyo. Pakiilabas po natin yung microphone para lalo po niyong madinig ang kanya sinasabi. Meron din silang pangamba. We insist on resolving differences and disputes among countries through dialogue and consultation and on facing up to each other's legitimate security concerns. We oppose the wanton expansion of military alliances and the squeezing of the security space of other countries. Ayun, so malinaw po. One's comments came yung as tawag ito, yung tinatranslate na po yung kanyang lingwahe. Alam naman natin kung Chinese lingwahe yan. Dali at yung ating microphone. Alam natin, kailangan po yung microphone Dali, ano ba ito? Pagka nagsalita sila, yung lingwahe nilang ginagamit, wala silang pakalang kung maintindihan mo, hindi yan. Okay? Pero din po sa ginawang yan, so malinaw po yung sinasabi nitong si Chinese Foreign Minister Wang Yi. Okay? Nababahala sila dun sa galaw. Kasi po, nangyayari na ito Yung, inulit ko, US Military Alliance sa ASEAN region, hindi lang ho sa Pilipinas. Sa Pilipinas, talagang malakas yung alliance na yan kasi meron tayong Mutual Defense Treaty, tapos meron pa tayong Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, may mga balik na exercise. Pero kung yung magunita, yung General John Aquilino, yung commander ng Indo-Pacific ng US government, Indo-Pacific commander dito sa Asia, ayun ang lakad niya noong last week. So doon na bahala itong Chinese official. Pero ibig sabihin, nagpapatunay doon na natatakot din sila sa pwedeng mangyari. Pero hindi naman sila natatakot doon sa kailang ginagawa. Di ba doon po sa bagong mapa nila, kailang kinukuha na yung buong South China Sea at idinamay pa yung malaking bahagi ng West Philippine Sea na merong exclusive economic zone ang Pilipinas. Di ba? Yung 9 ginawang 10 dust line. So ayan po ang sinasabi diyan. So ito yung isang pagpapakita. Yung mga China kasi mga kaibigan, mga buraot sa lupa itong mga ito Kung ano-ano yung mga pinagkaangkin nila, no? Na alam ng China, marami silang magiging problema pagka nagpatuloy ang kailang panggugulo dito sa ASEAN, hindi lang sa Pilipinas. Dahil alam na rin ng China, napakalakas ng relasyon ng ASEAN region laban sa kanila. At sinuportahan pa ng Amerika, ng European Union, ng Australia, at ng iba pang mga bansa. So doon sila nababahala. Kaya, again, ang akin pong apela sa ating mga kapwa Pilipino, manindigan naman po tayo. Kung yung military alyansa ng Amerika at ng ibang bansa dito sa rehiyon, ino-organize na o nagpapalakas sila. Nang ipinaglalaban dito ay bahagi yung parte ng exclusive economic zone ng bansa, ay bakit naman tayo mga Pilipino yung magkakawatak-watak dyan? Manindigan ang Pilipino. Ipaglaban ang sariling atin na teritoryo. Yun lang po yun. Hindi tayo makikipag-away. Hindi natin hilig makipag-away. Manindigan lang tayo sa tamang mga sinasabi. At pagkundina sa ginagawa ng China, enough na yun. Kung ano yung aksyon, legal action, or kung ano mga aksyon higit pa doon, bahala na ang Estado. Katunayan, napatunayan na natin na si Pangulong Marcos ay tinitira ng iba na mahina daw. Ito, lumalabas ngayon na siya lang ang nakagawa ng pagpapatanggal nitong floating. Lahat ng nagsabi nun mga kaibigan ngayon, nga, pahiya sila ngayon mga kaibigan. Barrier. Kasi ito palang floating barrier na ito, paulit-ulit na mula pa noong 2012. Ay ano ngayon, 2023 na. Di ba? 11 years na po, napabalik-balik yung floating barrier Mahigit isang dekada na mga kaibigan. na yan. Walang makapagtanggal. Inililipat-lipat lang yan na kung saan-saan lugar ng China, ng Coast Guard ng China, dyan sa West Philippine Sea.
Pero dito sa ilalim ng Pangulong Marcos, sabi niyo mahina, hindi gumagalaw, umaksyon siya. Siya yung nag-utos, ang Malacanang, sa Presidential o Philippine Coast Guard. At sinisid kahit malalim, pinutol. Kaya nga, di ba, ginawa ko doon sa isang report ng isang araw, yung ating isang video. Nagwa-warning-warning pa nga itong China at tayo daw ay nagpuprovok ng gulo. Dahil tinanggal natin yung floating barrier. Atin yun bakit nila nilagyan ng ganon? So, si Pangulong Marcos lang ang nakagawa. Kaya suportahan natin itong hindi man masyadong masalita, tuloy-tuloy ang gawa ng Pangulo. Yun yung malinaw. Kaya tayo mga Pilipino, kalimutan na natin ang anumang kulay ang ating pinaniwalaan sa politika. Magkaisa para sa bansa. Magkaisa para sa ating karapatan. Manindigan para sa ating property. Wala nang ibang magmamalasakit. At kinakailangang ipakita, Pilipino lang. Kaya again, yung mga Pilipino na iba ang paniniwala at nagiging propagandista pa ng China, ayun nga yung sinasabing may pagkataksil, may pagkatry. Talagang binabanatan talaga mga kaibigan si Robin dito, no? Kung sino man yan. Wala mga kaibigan yun kasi nakikita ng mga tao mga kaibigan. Nagmumukhang traidor, taksil ang ating Senador Robin Padilla. Bahala na kayo. May media, may social media, may Ulitin ko mga kaibigan, hanggat maaari, wala akong kinakampihan dito. Tayo nagbibigay lang tayo ng komento at reaksyon. Gusto lang natin pakinggan at alamin kung ano man nangyayari sa loob ng Senado at kung ano man nangyayari dito sa Pilipinas mga kaibigan. mga professor, may Basta wala tayong kinakampihan. mga kuno ay international analyst or mga kung ano-ano mga pakilala nila. Pero pro-China laban sa Pilipino. Aywan ko kung bakit sila ganon. Samantala, dagdag nating balita, ang Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brownell Jr. Nagdesisyon at nanawagan na lalo pang palakasin ang ating Philippine Air Force o ating Philippine Navy at saka po ang Philippine Coast Guard. Ang Forces of the Philippines at saka Coast Guard pinalalakas pa ng ating Chief of Staff. Paghahanda in case of emergency na may kakailanganin o pangailangan ay ready ang ating armed forces at saka po ang Coast Guard. Kasi ang Coast Guard under ng DOTR, ang Navy under ng Armed Forces. So maganda po yung sinasabi ni General Brownell, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ayan. Samantala si Secretary Manalo, Department of Foreign Affairs, naniniwala, meron pa rin daw solusyon, mapayapang solusyon ang kanya nakikita pa rin dyan po sa mainit na usapin tungkol sa West Philippine Sea. Pero sila daw ay magpapile ng another diplomatic protest kaugnay nga po nung paglalagay ng floating barrier dyan po sa Baho, Masinloc, dyan lang po yan sa may Zambales, sabi ng Department of Foreign Affairs. Yun. Sunod na ating balita, iba naman ito. Naku, Senador Amy Marcos, nanawagan na rin na tanggalin si Secretary Jokno at saka si Balisacan. Si Jokno ang Finance Secretary, si Balisacan ang Director General ng National Economic Development Authority o NEDA dahil daw ho ito ang nagsasabing dapat ibaba ang taripa ng mga ini-import na rice. So ayaw na ni Super Ate ng ganyang galaw. Kasi sabi niya, baka lalong dumami yung smuggling at saka liliit ang kita ng gobyerno dahil babawasan ang taripa ng mga nag-i-import ng rice. Wow! May problema kayong dalawang cabinet secretary, economic manager pa kayo ng Pangulo, pero ang kapatid ang nagsasalita. Palagay ko tama yung kanyang sinasabi tungkol dyan sa bagay na yan. Kasi nga naman, bakit niya babawasan ng kita? Kailangan natin ng pera. Pambili ng equipment, facilities ng ating sundalo. Pagdagdag ng manpower ng Coast Guard at sundalo para ipaglaban ang teritoryo ng ating bansa, hindi lang sa West Philippines. Kung kailangan ng pera, bakit niya naman babawasan ng kita? Wow! At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.